Another day, another vlog. Ito nga ang ganap namin for today's video. Dahil hindi pa nga tapos ang pagpapakopra ni Father, magtatlong araw na nga kami dito sa bundok. Ngayon pala ay magluluto ako ng binignit kung tawagin nga dito sa amin. Nanguha na pala si Jowa kanina habang natutulog ako. Maya-maya na din ay dumating na nga rin siya kaya naman sinumulan ko ng magbalat. Para nga makapagluto na nga ako. Nagsisigaw na nga sila. Tutuin ko na nga daw yung biniglit lalo na yung bunso naming kapatid na takaw. Char! Meron lang pala ako ditong kamuting kahoy. Kuryoso nga kung tawagin dito sa amin. Di ko nga alam kung ano sa Tagalog yan. Kayo na ang bahala. At pagkatapos ko nga balatan, hindi ko na muna hinugasan. Pinaghihiwa ko muna ng maliliit bago ko hugasan. Habang ako ay nagluluto, ay busy naman tong tatlong teddy bears sa kanilang ginagawa. Char! Itong mga batuta kong makukulit, wala nang ginawa kundi magduyan. Pinapatulog ko ay hindi talaga natulog. Inuna pa nga ang mag-cellphone. Mga kabataan talaga ngayon, adik na sa mga cellphone. Pag sinasaway mo pa, ay sila pa ang galit. Pagkatapos ko ngang mahiwa ng maliliit, ay hinugasan ko na bago ko ilagay sa kaldero at nang maisalang na. Palalambutin ko muna siya bago ko ilagay ang gata. Kaya naman nilagyan ko na lang muna ng tubig at mamaya na nga ang gata ng niyog. Pinatawag ko muna si Jowa saglit sa aking mga batuta at pinapakuha ko muna ng niyog. Para na nga mabalatan na at makayod na. So dahil mahina ang ating power, pinatawag ko si Jowa ay ipagbunot niya muna ako ng niyog at ipagkayod na din. Naisalang ko na nga sa apoy. Maya-maya na nga din ay dumating na nga rin tong si Jowa. Kulang nga tong dinala niyang niyog kaya naman pinakuha ko pa siya ulit ng isa para 2 piraso para mas gata talaga siya. Kaya naman pinaghanap ko muna siya sa baba baka may mga hulog. Balak nga sana ni Jowa na isa lang ang ilagay. Sabi ko nga gawin na nating 2 para mas malasa. Kulang nga ang dinala naming duyan kasi 2 lang naman talaga ang duyan namin. Ang 2 batuta kasi ang nakaduyan kaya naman ang magpahinga na ang mga trabahante. Ay wala na silang maduyanan kaya naman to si Kadudong sa taas ng puno ng mangga. Napaghalataan talagang may lahi tayong unggoy. Char! Sinimula na nga ni Jowa ang magkayod ng niyog at gutom na nga daw siya. Dahil nga wala kami sa bahay kaya no choice talaga ang patungan. Nang kayuran ng niyog ay bani ng saging. Break time na nga ng ating mga trabahante kaya naman matulog lang daw muna sila saglit at maya-maya din ay lumambot na nga tong pinakaluan kong kamuting kahoy at kuryoso. At sinunod ko na nga tong pigaan tong niyog na kinayod ni Jowa. And then nilagay ko na nga yung gata. Medyo naparami nga yata ang lagay ko ng sabaw kaya naman binawasan ko na. Saka ko nilagay yung gata. Nang mailagay ko nga na yung gata ay hinalo-halo ko at maya-maya din ay sinunod ko na nga yung paglagay ng asukal. Pagkatapos ko nga lagyan ng asukal ay hinalo-halo ko muna. At pagkatapos nga din ay tinakpan ko na at maya-maya pag kumula ay ready to eat na. Maya-maya pa ay naluto na nga rin tong binignit ko kaya naman nagsandok na ako. At sa mga oras na to ay mapaghalataan talagang gutom na nga kami. Ito na nga yung final sa aking binignit. Iba-iba naman tayo kung ano talaga ang paano pagkaluto ng ating binignit. So ako ganito lang ako magluto. Napapatawa na lang talaga kami kay Father. Sa dami ng pinggan ang mas gusto niya nga kumain sa bao. Dahil nga daw sa sinaunang panahon ng mga lolo nila ay ganito nga daw yung pinggan. Maganda nga pagkakorte ng bao kasi hindi siya mababaw, malalim nga. Di pa nga natatapon ang sabaw kaya naman nai-enjoy naman ni Father kaya okay lang. Kain po tayo! Wala kaming upo ang dala kaya naman dito na lang kami sa lapag, madamo naman. At mas feel naman namin gawa nga ng sanay na kami. Tinanong ko nga kay Jowa kung ayos ba ang timpla, masarap ba. Mukhang hindi na nga nakapagsalita si Jowa, siguro ang nga ay masarap. Char! At ako naman ay lumuklok na ako dito sa tabi. Gutom na kaya ako kaya naman hindi na ako nakapagsalita.